Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Praise God, magandang umaga po sa bawat isa. Ito po si Elder Ivy Castromayor ng CRC Manila at tayo po ay dadako sa maiksing pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Tayo po ay sumandaling manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na tunay nga na inyong pagpapala ay patuloy at patuloy na bumubuhos sa aming mga buhay. Salamat po sa mandaling itong aming pag-aaralan ng iyong banal na salita na dalangin namin na kumilos ang banal mong Espiritu sa inyong lingkod at maging sa mga tagapakinig na ang kapangyarihan nito ay aming ma-absorb, O Lord, ang iyong salita ng aming puso't isipan. Sa gayon, Panginoon, ay maging patuloy na pagpapala sa aming buhay at dalangin namin, O Diyos, na ang mas malalim pa na pag-aaral sa iyong banal na salita ay patuloy naming i-desire, Panginoon, upang kami lumago sa aming relasyon sa iyo. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name, Amen at Amen. Atin pong basahin ang Deuteronomy chapter 33 verse 1. Ang sabi po doon, ito ang mga pagpapalang binigkas ni Moises na lingkod ng Diyos bago siya namatay. Praise God. Maiksi lamang po ito, ngunit makikita na si Moises ay inilalarawan bilang man of God or lingkod ng Diyos na nagbibigay diin lamang sa kanyang malapit at tapat na relasyon sa Diyos at sa kanyang papel bilang propeta at pinuno ng mga Israelita. Ang katotohanan si Moises ay magbibigay na kanyang final blessing sa kanyang mga nasasakupan bago siya mamatay ay isa lamang na katunayan at na kalagahan ng pagpapala ng blessing na ito. Kaya ito ay nagmarka lamang na si Moises ay mahalagang lingkod ng Diyos ng kapanahunan niya. At sa edad nga po niyang 120 years old ay naipahayag ang kanyang final blessing bago siya mamatay. Ang konsepto ng pagpapala ay malaking kahalagahan sa aklat ng Deuteronomy at sa mas malawak na salaysay ng Biblia. Sa buong Biblia, ang mga pagpapala ay nakikita bilang paraan upang hingin ang pabor at proteksyon ng Diyos sa mga individual o mga bansa. At sa talatang ito, ang pagpapalang binigay ni Moises sa mga anak ng Israel ay isang makapangyarihang pamamaalam na kilos na naglalayong magbigay sa kanila ng lakas ng loob at katiyakan habang inihanda nila ang kanilang mga sarili upang harapin ang mga hamon ng pagpasok at pananakop sa lupang pangako. Ang pagpapala ni Moises o ang kanyang pagbibigay ng final blessing ay maaaring tignan bilang kaganapan ng relasyon ng tipan sa pagitan ng Diyos at ng mga Israelita. Ito ay nagsisilbing paalala ng katapatan, probisyon at mga pangako ng Diyos sa Israel habang binibigyan din ang kahalagahan ng pagsunod at katapatan ng mga tao. Ang simbolismo ni Moises bilang tagapagdala ng pagpapala ay may malalim na kahulugan. Sa buong kwento ng Biblia, si Moises ay inilarawan bilang isang mahalagang tauhan sa kaysaysayan ng Israel, isang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng bayan, at isang pinuno na nagpalaya sa kanila mula sa pagkakaalipin sa Ehipto. At ang nagbigay ng batas sa kanila sa bundok ng Sinai. So, alam naman natin lahat na malaki ang naging role ni Moises bilang isang lingkod ng Diyos at siya nga po, alam natin na nagpahayag ng 10 utos, diba? So, mayroong close encounter or divine encounter lagi ang ating Panginoon sa Kanya. Kaya siya ang naging tagapagpadala ng mga mensahe para sa tao dahil nakitaan ng Diyos ang kanyang puso na busilak, tapat at tunay nga na handang magpagamit sa Panginoon. So, isa sa mga mahalagang tema ng talatang ito ay ang ideya ng pagpapatuloy at pamana. Ang pagpapalang ibinigay ni Moises sa mga anak ng Israel ay isang makapangyarihang paalaala ng patuloy na ugnayan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan. Binibigyan din nito ang kahalagahan ng pagpapasa ng pananampalataya at mga katuroan ng Diyos mula sa isang henerasyon patungo sa susunod pang mga henerasyon. So, makikita natin na ang pagbibigay niya ng blessing ay hindi lamang para mag-bless or magbigay ng kapahayagan, kundi para rin maging patunay lamang na ipapasa niya na rin ang kanyang
katungkulan sa mga susunod na henerasyon. Bukod rito, ipinakita rin ng talata ang tema ng pagpasa ng tungkulin mula sa isang pinuno patungo sa susunod, at sa paglapit ni Moises sa kanyang kamatayan, ang kanyang pagpapala ay nagiging paraan upang matiyak na ang Israel ay patuloy na mapapasailalim sa pangangalaga at patnubay ng Diyos kahit wala na siya. Pinakita nito na ang pagpapatuloy ng probidensya at paggabay ng Diyos sa susunod na mga henerasyon. At ito nga po yung ating natunghayan, at hanggang sa kabuuan sa atin pong pagtatapos sa pamamagitan ng talatang ito, ang mga tema ng pagpapala, pagpapatuloy at pamumuno ay mahusay na naipapakita bilang isang makapangyarihang paalaala ng katapatan ng Diyos at patuloy na relasyon niya sa kanyang bayan. So yun po ang mahalagang role ni Moises sa 120 years na kanyang itinagal sa mundo. Kaya nakita natin kung paano siya ginamit ng Diyos, at isa siyang halimbawa ng tunay na lingkod ng Diyos na naging matapat sa tawag niya. Praise God. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po na ipinakita niyo, Panginoon, kung gaano kahalaga ang mag-iisang tapat mong lingkod, at ang pagbibigay ng final blessing ay inyo pong pinapakita ng kalagahan, dahil ito po ay pagbuhos ng iyong mga pabor at iba pang mga probisyon sa mga susunod pang mga henerasyon. Salamat, Panginoon, dahil tunay lamang na pinapakita mong mahal mo kami, mahal mo ang iyong bansa, mahal mo ang iyong mga nilalang, Panginoon, dahil ayaw mong maputol ang relasyon namin sa iyo. Ayaw mong kami ay magkaroon ng mga kakulangan sa aming araw-araw na pamumuhay, at ang lahat ng ito ay nais mong magpatuloy at magpatuloy, dahil ikaw lamang ang Diyos na tunay sapat sa bawat isa. Salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po. Ito po ang ating maikling pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos, at iniimbita po namin kayo na patuloy subaybayan ang Tinapay Mula sa Langit araw-araw every 5:30 in the morning. To God be all the glory. Thank you po.